Okay, as of the recording of this video, parang nag-ceasefire po yata ngayon, nagtigil putukan, no? So, meron po akong gustong talakayin po sa inyo, okay? I want us to be balanced in life. Hindi tayo dapat maging kampante na parang, uy, malapit ang dumating ang Panginoon, uy, ganun-ganun na parang, na mawawalan ka na ng gana sa buhay. Ayaw ni Lord Jesus yan. Okay? I would like to tell you something or to share you a story way back in 1885 to 1888. They thought that the coming of the Lord is that very, very moment already. But look what happened. Nandito pa rin tayo 2026. It doesn't make sense na sila ay natakot or something like that nung araw dahil ito pa rin. So, ang tingnan lang po natin talaga dito, yung mga Bible prophecies, oh, do not get me wrong, pangalawa, at syempre pangatlo, matutupad pa rin sa takdang panahon, sa tamang panahon ng Panginoon, hindi po sa tamang panahon na iniisip natin na parang ngayon na. Okay. Kasi noong 1888, they seemingly thought that yan na ang pagdating ng Panginoon dahil napakaraming earthquakes, napakaraming nalaglag na yung mga bituin, yung mga ibinigay ng Panginoon na senyales, they thought na yan na, pero hindi po nangyari. No? At pwedeng mangyari po ngayon sa atin yan, even though napakarami mga escalated, seemingly happenings. Maaring tumagal pa ang mundo. May nagsabi nga sa akin, maaring tumagal pa ng 2,000 years ang mundo, another 2,000 years. We don't know. Pero kahit gaano pa karami nakikita mong seemingly na senyales, do not rely on to those. Pwede mong pag-aralan, yes, of course. Pero isa lang pong sigurado, mangyayari ang nakahula sa Bible sa panahon ni Kristo, sa panahon ng Panginoong Hesukristo, sa takdang panahon na itinakda niya. Okay? So, wag tayong masyadong tawag dito. Kasi minsan nakakalungkot. Nagpo-post ako dito ng mga tungkol sa Christian living, sa mga doctrines, sa mga essential doctrines like salvation, parang ayaw ng mga tao, parang mas gusto nila yung mga delubyo. I mean, I started Daily Good Vibes. Tingnan niyo yung mga post ko dati. It's all about the Bible. It's all about yung salvation, kung paano maligtas. Kasi yan pong pinaka-importante. Nakakalungkot lang po kasi mas gusto yata nila yung kasi nagkaroon naman po ng mga escalation. Ako, tulad ngayon yung Paxilica, sineshare ko lang po. Pero hindi ko mo ba may Paxilica, second coming na? Umalapit na mag-rapture? I really don't think so. Sabi nila, eto na. Sumali na raw yung isang bansang makapangyarihan sa gera. Ayan na ba talaga? I really don't think so also. Kasi ang alam ko lang po, yung rapture mangyayari sa kapanahunan na itinakda ng Panginoong Hesus. Amen? At yung second coming after 7 years, hindi po ba? Yun po talaga ang katotohanan sa Bible. Mahirap po kasi, kaya kahapon di po ako nag-vlog sa titignan po ninyo. Medyo iniisip ko. Sandali lang. Paiba-iba tapos nawawala. Parang issue lang sa na trending. Maya-maya wala na naman. Diba? Tapos mamaya kada issue, kinakapit mo. Hindi kaya nagiging immature na po tayo sa ganon? Baka sabi naman ni Lord, hey, focus on the right thing. Focus on what's important, salvation. Okay, yun po ang na-observe ko. Kasi most of the people here are clicking the videos, algorithms of end times. Ano pa? May clickbait kasi pag nakitang end times, nakakatakot, delubyo. Click-click talaga. Pero minsan nakakalungkot. Yung mas importante doon, salvation, ini-ignore. Alam nyo, if you are delighted in Jesus Christ, yung person ni Jesus Christ, pag-uusapan mo yung pag-ibig niya, yung pagmamahal niya. Hindi yung takot. Anyway, bilang mga Kristyano, dadagatin na po tayo. Aalisin po tayo dito. Kaya hindi mo mararanasan yung 7 years of tribulation. So what's the sense na mag-focus ka doon, diba? Pero ako sineshare ko pa rin dito kasi pag may nakikita kong escalated na mga pangyayari, pwede kong balaan kasi pwedeng mangyari na rin naman. Pwedeng hindi rin. Kaya ako lumalagay ako ngayon sa ano ba ang tama? Ang tama ay mag-share ka ng gospel kahit na anong panahon, kasi kahit anong panahon may mga namamatay na tao. Kasi kahit anong panahon, may mga pwedeng sumakabilang buhay na hindi nakikilala si Kristo at yan ang pinakadelikado. Kaya saan laman ang content mo? Puro doom and gloom, end times, eschatology. Why not salvation, right?
So, importante talaga, salvation. Salvation is the key. Kaya nagkaroon ng Daily Good Vibes dahil salvation ang pinaka-topic. Pero nung nakita ko kasi yung Red Heifer during 2022 September, nakita ko si Yanuka na Rab Shlomo Yahuda aka Yanuka. Parang ito na yata ako. Ako rin po I was being hyped by that. And I think I was wrong. Dahil 2020, magte-2027 na wala naman nangyari, di ba? Tapos may mga chika na binabalita na yung third temple, tinatayo. Maybe you can be full of knowledge regarding those end times things. Pero hindi ka naman full of interested kay Jesus. The person of Jesus Christ. Minsan nag-share ako dito tungkol sa mga buhay nila Samson, nila Esther. Clickbaits konti. I'm not saying i-click ninyo para dumami. Wala po akong kita rito sa YouTube. Hindi ko pa naabot yan. Wala po akong kita rito. Ang hangarin ko po, sana yung mga messages, pinaka-importante dito, alam nyo kung ano po, ay walang iba kundi ang mensahe ng kaligtasan. Maipaabot sa mundong nangangailangan nito. Hindi ka makaka-expect ng change sa mundo ngayon. Pasama ng pasama ang tao. Pasama ng pasama ang mundo. Okay? Alam ninyo, tuwing nakakakita tayo ng mga pangyayari, mga lindol na very rare, very, anong tawag dito? Very unusual happening. Like, kalain mo, mauuna mo na yung lindol na mas mahina, tapos biglang malakas ang susunod. Hindi po nangyari dati yan. Yes, nandun na po ako. May mga strange happening like yung Pax Silica. Kung titignan mo, that is one thing na hindi po katulad nung dati. Pero kung titignan mo mabuti, yung pattern kasi tinitignan ko, this kind of pattern, no? Bagamat hindi ka escalated ngayon, may mga escalated things na rin po noong nakaraan. Pero mind you, okay? Mind you, ako po, talagang naniniwala, escalated ang mga happening ngayon. Pero ang tanong ko lang is this, paano pag nag-decide si Jesus na 2,000 years pa bago siya dumating o mag-rapture? Paano? Kaya let's continue living our lives, sharing the good news. Kasi dyan po tayo tinawag, maski basahin mo sa mga epistles ni Paul, tinawag tayo to share the good news. Hindi rin tayo tinawag para maging member ng organization. Hindi tayo tinawag para, di ba, para magsimba tuwing linggo. Hindi po. Tinawag tayo to share the good news. Importante yung kung sino tayo kay Jesus. Nangyari lang po yung mga organized religion, inimbento lang yan ng tao. Hindi po ba? Invented lang. Actually, sa mga disciples ni Kristo, walang tinatawag na pastor. Yung pastor po, gawain yun. Actually, pwede maging gawain yan ng kahit sinong Kristiyano kung tutusin. Kasi pastoring, you are caring for di ba? Di ba? Hindi encourage yan ng Panginoon. Ang encourage ng Panginoon to share is finished work. Dahil tayo na po, ito po tayo po ang church. Yung temples ng Holy Spirit, ito pong body po natin. Maaaring may mag-against kasi nasa institutional organized church sila, pero hindi nyo alam, traditional na po ang ginagawa po ninyo. Oh. Pero malay nyo nga naman, ito mag-end times na talaga. End times na dumating siya. Paano? Hindi nakilala yung truth. Kaya for more truths about that, magtingin kayo dito sa YouTube. Marami po dito nagtuturo na kung ano yung talagang purpose ni Kristo dito sa lupa. Yun, i-share ang good news. Okay? Pero mind you, don't get me wrong. Maganda po mag-gather. Nag-gather tayo pero hindi institutional. Nag-gather tayo pero walang tumatayong pastor na siya lang ang nagli-lead. Nag-gather ang mga Kristiyano nung araw. Lahat sila nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoong Yesus. So yan ang pong gusto kong sabihin. Sana focus tayo sa pinaka-importante, and that's the salvation. Yung mga ibang taong di pa natin kilala, patutuhanan natin. Yan ang importante. Maganda mag-aral ng eschatology, maganda mag-aral ng mga tungkol sa rapture at second coming, but pinaka-importante pa rin, salvation ng kaluluwa. Sapagkat pag naituro mo yung salvation ng kaluluwa sa kanila, doon sila makakasama sa rapture. Kung magra-rapture na nga. Pero kung hindi pa, after 2,000 years pa o 3,000 years pa, malay natin. May nagsabi sa akin, tatagal pa rin ng 3,000 years ang mundo. So be it, kako naman. Basta magpatuloy lang tayo sa buhay natin. Walang imposible sa Panginoon. Okay? Kakaibang mag-move ang Panginoon. Hindi natin siya pwedeng saklawan. Kahit nakikita mong parang yan na, pero sa kanya hindi.
Thank you.